Usap ng mga magulang na estudyante ng Southern Negros College ay makapagpatuloy sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Ito lang umano ang makakaahon sa kanila sa kahirapan. Panoorin natin ito. Naninindigan si Floridit at Michael Lopez na ang mga ibinunyag ng whistleblower laban sa kanilang paaralan ay walang katotohanan. Ang mga opisyal naman ng Department of Education sa Negros Occidental o sa Region 6 ay naninindigan din na hindi sila ang dapat sisihin sa mga nangyayari at ang mga akusasyon ukol sa umano'y harassment at iba pang katiwalian ay pawang haka-haka lamang. Now we're making our counter affidavit because they are making stories that are not true. Totoo man o hindi ang mga akusasyon na ibinabato ng DepEd Region 6 at ng Southern Negros College laban sa isa't isa, ay dapat lamang na pag-ukulan ito ng masusing investigasyon ng pamahalaan. Sapagkat ang totoong apektado sa nangyayaring ito ay ang mga mahihirap na magulang na umaasa lang sa pamamagitan ng GASPE Fund ay makatatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Katulad na lamang ni Aling Jocelyn Peñaga, aminado siyang nakukonsinti niya ang anak na si Jency sa mga pagliban nito sa eskwelahan dahil tanging ang paghahabi ng NIPA ang kanilang kinakapitan para maitawid ang kanilang araw-araw na pamumuhay. At ang suporta ng DepEd Region 6 at ng FAPE kay Jency ay lubos niyang inaasahan para makapagtapos ng pag-aaral ang anak at maiahon sila sa kahirapan. Ate, bakit hindi ba sapat yung kinikita ni Kuya na? Hindi, kulang. Kasi ang gabay ang kita. Tapos ang daw kabudlay bala. Walang kita ti kung ang maglain ng tiyempo, wala siya trabaho. Pagka masama ang panahon, nasan siya? Hindi na sa balay. Wala na obra. So, kasi si Jen ay nag-aaral. Sa isang linggo, halos isang araw lang siya nakakapasok. Bakit ganun? Ang kwalsada, ang tapos maglain ng tiyempo, hindi sa suba, hindi katabok. Kay ang tubig, ang sulog. So, ano yun? Pinapabayaan mo lang? Hindi mo siya sinasabihin? Hindi man. Kasi lang ko lang siya kay daw delikado bala ang kwasang tubig. Kaya muna siya nga hindi ko siya masugtan magpa-eskwela. Siguro naman, hindi naman lahat ng pagkakataon mataas yung tubig, di ba? Oo. So, pero absent pa rin siya. Bakit nagkakaganon? Yan panan nga wala sing kwarta nga pamasahi, wala sing balunon nga kanon. Kaya muna wala sa eskwela. Kaya muna matabuan nga wala na sing kalanon. Di mas nga absent ka na lang dahil kaya muna wala ka balunon. Nangangamba rin si Mang Roman Cuevas na may anak na nag-aaral sa Southern Negros College. Nangangamba siya kung makapagpapatuloy pa sa pag-aaral ang anak sakaling putulin na ang financial funding ng gobyerno sa SNC. Kung nakadaan, bata, kagduha ka bilog yung nablos, dira ng eskwela. Kung makat-off na karoon ng budget sang DepEd, din kami mapa-eskwela, kaya hindi kami kasama magpa-eskwela. Gusto namin, ang yapak namin, ang gusto namin nga trabante, kami hindi na masundan ng yapak ng mga anak namin, naranasan namin sa kampo. Amo gani nga panawagan kami sa DepEd nga dapat ihatag na nilang budget nga para sa Southern, kaya dira nag-eskwela nga among kabataan. Dira lang kami nagasalig nga maka-eskwela kami sa among kabataan nga wala bayad. Tulad ni Aling Jocelyn at Mang Roman, marami sa mga magulang sa Binalbagan, Negros Occidental ang nagtatrabaho sa asyenda ng tubuhan at sa hirap ng kanilang trabaho, pati kanilang mga anak ay tumutulong na rin. Laban, wala na ginahatag sa kabataan kaya ang ginikanan na ang mga nanay at tatay nagkakuha nila sildo. Bali ang pagbulig nila para mas madali ang trabaho sa nila ginikanan. At gaya rin ng iba pang kabataan, pinagsasabay din ni Marlon ang trabaho at eskwela. Ngayon, may sa baybay lang naman, may pangaon, kung lakaplite, pang eskwela, mangita ka danay pag mga danay isda, para ligya. Si Jovi, Laika,
Noriel, Jen C, Angeline, at Marlon Sarasa. Kasama ng mga nagpuprotestang estudyante ng Southern Negros College ay nakikiusap na huwag madamay sa sigalot ng kanilang eskwelahan, DepEd Region 6 at FAPE. Hiling lang naman nila ay makapagpatuloy at makapagtapos ng pag-aaral na tanging inaasahan para hindi na masundan ang yapak ng kanilang mga magulang na umano'y nakabaon na sa kahirapan. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Maaari po kayo magpadala ng mga video sa amin na mga gusto niyo ireklamo, mga kaganapan na kapeperwisyo sa inyo at gusto maksyonan. At para mapanood ang aming mga previous episodes, ilike lang ang aming Facebook fanpage, Responde at 25. Maraming salamat po sa aming sponsors, Global Resto Grill and Resort at ang Naksarap Eat All You Can Restaurant na matatagpuan sa Mindoro Avenue. Salamat din po kina Mr. and Mrs. Ignacio Igne Manaong ng ICS and Printers, Hill Design at kay Dr. Eileen Galvez at ang Galvez Clinic. Ang Responde mapanood nyo Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang tanging po namin hangat ang kayo matulungan, walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon, ngayon, ito ang Responde. Magandang gabi ako si Olin Grant.